So kailangan po talaga na humarap si Saldico, bumalik ng Pilipinas. Halos tapos na yung 10 days na ibinigay ni Speaker D na siya ay bumalik dito. At kung hindi, merong sanction. Grabe, nalalapit na ang pagkilala sa boss ni Saldico. Ano itong pasabog na ito ng isang mamamahayag? Halika, atin itong pag-usapan mga kaibigan. Dapat siyang humarap sa hearing at kanyang aminin, ituro kung sino ang kanyang boss o pinaka-mastermind. Hindi po pwedeng sabihin ang mastermind dito ay chairman ng Committee on Appropriation lang. Marami po ang sasabit dito. Mga kaibigan, nalalapit na daw ang pagkilala sa boss ni Saldico. Isa itong napakalaking expose ng isang vlogger at mamamahayag na si Sir Mike Abe. Sa kanyang content, kanyang inihayag na malapit na raw malaman kung sino ang boss sa likod ni Saldico. Pero teka, may mga ebidensya daw, may mga pangalan at may mga testigo. Pero naniniwala daw siya na ang talagang mastermind sa likod ni Saldico ay hindi mismo si Saldico dahil hindi niya kayang gawin ito ng mag-isa. Ang tanong, sino siya? Ang tanong ngayon nating lahat ng mga Pilipino na may-ari ng perang ito na pinaparte-parte nila na sunod-sunod na nakaraang taon. Sino ang boss ni Congressman Saldico? Importante yung malaman natin. Sa akin po kasing opinion at paniniwala, hindi magagawa ni Saldico mag-isa itong operation ito. Nautusan ng maraming district engineer at mga taga-DPWS para magkaroon ng ganyang project na talagang pinagkakitaan nila. Engineer Hernandez mismo, oo, yung nasa Kapwa District sa Bulacan, nagsalita. Sinabi niyang hundreds of millions, billions pa nga ang dinadala raw sa hotel at bahay ni Congressman Saldico na noon ay chairman ng Appropriations Committee. Pero ang mas nakakagulat, may nagsabi pang may 7 bag na puno ng pera ipinarada sa parking lot ng isang hotel sa Dakot. Tapos diretsong dinala raw sa Valley Verde, Pasig. Pero hindi pa dito natatapos. Therefore kung totoo ang sinasabi nila, grabe ang lalim ng sistema. But anyway, Bryce, magkano yung mga pera dinadala sa tambayan tuwing magbabagsak ng pera? Sa pagkaalala ko po, billion po. Billion? Your Honor. Opo. Kada bagsak? Opo, basta marami po siyang pera, hindi po bababa sa 100 milyon, Your Honor. Kasi yung ebidensya, yung volume ng pera na kanilang dinadala. Ano ang sabi ni Hernandez? 7 van na punong-puno ng milyon-milyon o pera na umabot daw ng bilyon ang kanilang idiniliver doon sa parking lot ng isang hotel sa Dakot. At yung iba ay dinala nila mismo sa bahay ni Saldico yan sa Valley Verde, Pasig City. Alam mo ba, ayon kay Alcantara, una niyang dininay pero kalaunan inamin na rin. Kung iisipin mo, pero sino ang kaya niyang katakutan para bumaliktad siya sa testimonyo? Kasi yung pahayag ni Alcantara at Hernandez, lalo na po yung Alcantara na madalas nagdidinay pero umamin na at sinumpa ang salaysay pa ang kanyang pagdidiin kay Congressman Saldico ay napakabigat na akusasyon at yan po hindi magagawa kung yan ay inuutos lang o walang katotohanan. Magandang umaga po sa inyong lahat. Tinatanggap ko po na ako po ay hindi nakasagot sa maraming tanong mga nakakaraang huling araw upang maproteksyonan ang institusyon na aking minahal sa loob ng 30 taon. Remember sa Congress, hindi ka magiging chair ng committee kung wala kang mga kaalyado. Therefore, kung may mga nag-uutos sa kanila, malamang mas mataas pa sa chair. May nagsabi pa nga 25% hanggang 30% ang napupunta raw sa mga politiko. Parang SOP na. Pero ang tanong, sino ang tumatanggap? Sino ang naniningil? Sino ang totoong boss? Meaning yung nag-insert? Ang pinape-prepare po ni boss doon is kundi nga po 25-30% po. Depende po sa kausap niya. 25 to 30 sa funder, yung proponent. Yes. Sinabi na po ng Diskaya na yung kanilang mga Diskaya ito yung kanilang idinideliver na pera sa mga politiko ay 25% hanggang 30%. At sinasabing para daw dun sa mga boss nila. Yung nagsasabing para sa mga boss nila, yun ang inutusan, akunin yung pera. Mga kaibigan, umabot na sa puntong binawi na ang travel clearance ni Ko at inutusan siyang bumalik ng Pilipinas sa loob ng 10 araw para harapin ang alegasyon. Pero what if hindi siya bumalik? Therefore may posibilidad na sa pilitang ipatawag daw siya at doon nalalabas kung sino ang mastermind. So kailangan po talaga na humarap si Saldico, bumalik ng Pilipinas. Halos tapos na yung 10 days na ibinigay ni Speaker D na siya ay bumalik dito. At kung hindi merong sanction, dapat siyang humarap sa hearing at kanyang aminin, ituro kung sino ang kanyang boss o pinaka-mastermind. Hindi po pwedeng sabihin ang mastermind dito ay chairman ng Committee on Appropriation lang. Marami po ang sasabit dito. Napakahalaga ng testimonya
ni Koo sa pagkakataong ito. Dahil habang tumatagal at lumalalim ang investigasyon, tila lumalabas na hindi talaga si Koo ang pinaka-mastermind. Ay until now, kahit nasa abroad, alam naman ni Saldico kung ano ang nangyayari. Alam na siya ay idinidiin na, alam na may mga umami na, pero until now hindi pa siya nagpapaliwanag. Baka inaaral pa kung ano kanyang gagawin. At ito ang pinakamatindi. Sinasabi ng mga insiders na kung 60 to 70% ng pondo ay nawawala sa komisyon, paano pa magkakaroon ng matinong proyekto? Therefore, kaya pala after 6 months o isang taon, natatapos na ang isang proyekto kasi substandard at puro palusot. At ito nga ang mas malaking tanong ngayon, si Saldico lang ba ang nasa likod nito? Kung tama ang basa ni Sir Mike Abe, ay talaga namang nakakagulat ang mga susunod na revelasyon habang lumalalim ang investigasyon patungkol sa issue ng mga anomalya sa ating gobyerno. Mga kaibigan, habang iniimbestigahan natin ang mga issue ng korupsyon at hinahanap ang tunay na buo sa likod ng lahat ng ito, naisip mo ba na sa dulo ng araw may isang hukom na nakakakita ng lahat? Hindi lang sa Congress kundi pati sa puso natin. Malakay 3 verse 5. Ako'y lalapit sa inyo para sa kahatulan. Aking hahatulan ang mga mangkukulam, mga mapangalunya at mga nanunumpa ng kasinungalingan, ang mga nandaraya sa sahod ng manggagawa at ang umaapi sa balo at sa ulila. At ang hindi natatakot sa akin, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Grabe diba? Therefore, kahit anong sekreto ng tao, hindi kayang itago sa ating Panginoon Diyos. Pero ang maganda at ang good news, ang ating Panginoon Jesus mismo ang nag-alay ng kanyang buhay para mabura ang ating mga kasalanan. Kung makasalanan man ang tao, may pag-asa dahil sa kanyang pag-ibig, biyaya at awa. Kaibigan, baka ito na ang pagkakataon na lumapit tayo sa Kanya. Isuko natin sa Kanya ang bigat ng ating mga puso, galit, takot, o kahit pagiging bahagi ng sistema. Because only Jesus can set us free. Kung naantig ka sa mensaheng ito, kaibigan, i-comment mo, yes Lord, sa ibaba. Therefore, ipakita natin na may pag-asa pa ang ating bayan kung ang ating Panginoon Jesus ang sentro ng ating buhay. Purihin ang ating Panginoon Diyos at tayo manalangin. Ama naming Diyos na mga pangyarihan sa lahat na nasa langit, lumalapit po kami sa iyo sa oras na ito. Nakikita mo po ang lahat ng katiwalian, kasalanan at sakit sa aming bansa at sa aming puso. Patawarin niyo po kami at linisin mo ang aming mga buhay. Gabayan niyo po ang mga nasa katungkulan upang gumawa ng tama at maging tapat. Tulungan niyo rin po kaming lumapit sa aming Panginoong Kristo at sumuko sa kanyang kalooban. Pinupuri po namin kayo at pinapasalamatan o aming Panginoong Diyos na kami po Panginoong Diyos ay tinatanggap po ninyo na kahit po kami ay makasalanan. Amin po isinusuko ang aming buhay sa inyo at tulungan niyo po kaming sundin ang iyong mga utos. Sapagkat binabanggit niyo Panginoon sa John 14 verse 15, kung tunay po namin kayong iniibig ay susundin po namin ang iyong mga utos. Salamat po Panginoong Diyos sa pagdinig ng aming mga panalangin at patawarin po kami sa lahat ng aming mga pagkukulang at pagkakasala. At salamat po sapagat ito po ang aming samot hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Bago natin ipagpatuloy kaibigan, siya nga pala ang Great Controversy na isa sa mga pinaka-kontrobersyal na libro dahil tumutukoy ito sa mga propesiya sa libro ng Daniel at Revelation na nagaganap na sa panahon natin ngayon bago ang pagdating ng ating Panginoong Diyos ay pinamimigay na namin ng libre sa pamamagitan ng PDF. At ito ay nasa limited lamang na panahon kaya i-click mo sa description sa baba upang ma-avail mo kaibigan ang napaka-importanteng libro ito na magbubukas sa iyo sa mas maliwanag mong hinaharap. Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo magpatuloy.